natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga informasyon. Info Sentrum. Menpen Bumida. The Voice of Information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum.
Kabarangay na ato na oras, may na kita 10 minutos na, nakalabay alas 2. Maupay nga kalup, welcome ha ato na taramda na Info Centrum na Huwebes sa Hulyo 9 nga edisyon. At ipen pumigda ito na iyo kahampang, kapod naton di Master Control Engineer sa RV nga na Coach UFEM. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagituan overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Nga kita ito nagkaalas 3 ha, yan ang kalup. Obdi kami niyo kay special ito na ito na pagkaharampang yan ang kalup. Ato nini siyempre ginaalay nga dito na ato na mga senior citizens dirila din niya ato na dapit ato na syudad hita Borongan dirila ha probinsya hito na Sinirangan Samar kundi habugos nga rehiyon na 8. May nakita makakahampang tikang hanato na kabakyang from the National Commission of Senior Citizens Regional Office 8. Mismo ito na Regional Director via Zoom. Ngan siyempre, masiling gihapon kita dalikyat nga aton ipapahat haimo sangkay. Kay last day na yan na hiton MSMA Week, pinaaghiton aton kabakyang gihapon nga ahensya. Ito na Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar. Para makahabol kamo nga danalay yan ang kalup, yan ang adlaw July 9. Okay na ba, Engineer RV iton aton Zoom? Alright, so diri nato na pagalanganan kay bangin mautdan kita ito nato na Zoom. Okay, so oras nga 12 minutos na nakalabay alas 2. Ngadto kita ha syudad hito na Tacloban. Bisita kita hito na National Commission of Senior Citizens Office dito naman ha rehiyon ha Tacloban City. Ato na makakahampang yan na ito na mismo Regional Director hito na NCSC Regional Office 8. Director Antonio De Lauta ato na makakahampang para mabaruan natin ano ba ito na NCSC, ano ba ito na mandato hini, mga programa para mahibaruan ito aton na mga kababayan. Anay, sending pala ito na aton na link. Balitaw giimportante ini yan na ito na ato na pag-restorya kung may ada kita mga senior citizen yan nga namamati. Ininaan na higayon para mabaruan natin ano ba ito na National Commission of Senior Citizens. Kakay ano ba ini kakano ini paunano ini natukod adton NCSC ngan ito na mga programa. Damo ini ito napakiana haaton ini nga pagtaga milestone adto na edad an octogenarian nga nonagenarian. Adi na makakahampang tana ito dirita na paglanganan pa Director Antonio De Lauta ito National Commission of Senior Citizens sa Regional Office 8. Director, magandang hapon po. Director, good afternoon. Director Antonio De Lauta hiton NCSC. Yes, good afternoon po, Ma'am Penelope. Ayan. Ina-adjust po yung audio. Kumusta po ngayon? Okay na ba, Director? Director, okay ba ang audio? Parang diritan babatian Engineer RV. Kanina naririnig namin si Director. Ngayon medyo nawala yung audio. Balikan natin si Director Antonio De Lauta ng National Commission of Senior Citizens dyan po sa lungsod ng Tacloban. Director, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po sa iyo, Ma'am Penelope. Yes, good afternoon. Oo, may na-echo. Pwede po pakihina yung monitor. Oo, para hindi po bumabalik yung aking salita. Okay, bigyan po natin ng opening statement si Director para po sa ating mga tagapakinig. Opening statement po, Director. Magandang hapon po.
Yes, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Maupay na pulop sa inyo na lahat, sa lahat ng mga nakikinig sa programa mo, Ate Pen. Ako po ang Regional Director ng National Commission of Senior Citizens sa Region 8. So ang opisina po namin ay ang National Commission of Senior Citizens. So magandang hapon sa lahat ng mga senior citizens natin sa kabuuan ng Eastern Samar. Ayan, so good afternoon po, Director. Napakagandang usapin po ngayon, ang ating pong tatalakayin. Para po sa kaalaman ng ating pong mga tagapakinig, pwede po ba natin ipabatid, Director, kung ano po itong NCSC? Paano kaya to na-create, Director? Ano ang mandato, ang mission, vision po ng iyong pong ahensya, Director? Yes, magandang katanungan yun po, Ma'am Ate Pen, as we call you. Okay ba sa inyo? Yes po, yes Tatawagin po. kitang Ate Pen. Yes Kahit po, oo. Sige mas po, bata sir. ka sa akin. Okay. Ang National Commission of Senior Citizen ay isa itong ahensya or departamento ng gobyerno. So basically, this is under the Office of the President, but it is now being an attached agency of the DSWD base sa EO number 96. So ito ay nilikha or being created through Republic Act number 11350 o kilala bilang National Commission of Senior Citizens Act. Okay? So sa ilalim ng batas, unti-unting inilipat sa NCEC ang mga tungkulin, programa at proyekto ng DSWD na para sa mga mahihirap at vulnerable senior citizens. So tulad ng pag-implement natin ng Expanded Centenarian Act program. Okay, so you mentioned about ano ba ang mandato ng NCAC together with the vision and mission. So ang NCAC mandate talaga alinsunod sa Section 2 ng Republic Act number 11350 tungkulin ng NCAC na isulong ang advokasya at pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang sektor at ng mga senior citizen. So layunin nitong tiyakin ang epektibong pagpapaunlad at pagpapatupad ng mga programa at serbisyo, particular na sa pagpapaunlad ng kapakanan ng mga nakatatanda. Okay? So ang vision naman ng NCAC ay ang naglalayong bumuo ng isang lipunan na may respeto sa dangal at kalusugan ng mga senior citizen. So kinikilala rin nito ang kanilang mahalagang ambag sa bansa sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral at aktibong pakikilahok sa komunidad. Ayan. At So, ang mission naman ay sige po, bilang sir. Go isang ahead. nakakaisang ahensya, ang NCEC ay gumagawa at nagpapatupad ng mga programa para sa karapatan at kapakanan ng mga nakatatanda. So nakikipagtulungan tayo sa iba't ibang sektor upang masiguro na sila ay may malusog, ligtas at produktibong pamumuhay. So ito yung mga mandate, vision and mission talaga ng National Commission of Senior Citizens. Alright, so siguro dito na ho papasok, sir, ano ba ang mga core programs ng NCSC para ho maabot natin ito pong mission at vision? Ano po ang mga programa po ng NCSC sa ngayon, sir? Yes, ang pinaka-core program ngayon na being implemented ng NCEC ay tinatawag nating Expanded Centenarian Act program. Ito ay tumutukoy sa Expanded Centenarian Act number 11982, Ito ay ang pambansang programa na nagbibigay ng cash gift, or gantimpalang pinansyal para sa mga Pilipinong senior citizen na umabot sa mga tinatawag nating milestone ages. Okay, talking about milestone ages, sila yung may edad na 80, 85. So tinawag sila nating octogenarian. And then 90 and 95, mga nonagenarians. So they will receive each na 10,000. Now, so mayroon tinatawag nating centenarian na 100 years old. And they can receive 100,000. Ayan, oo. So, curious po ako, Director, dito po sa atin sa Eastern Samar, kung may datos po kayo, ilan na po ba kaya ang nakatanggap under Expanded Centenarians Act program dito po sa Eastern Samar, sir? Yes,
Sa Eastern Samar, I just want to give muna yung regional para meron Sige tayong po, context, oo, yung no? Sa regional level. Yes, meron na tayong nabigyan 21,923 na octogenarian, nonagenarian at saka centenarian. And then sa Eastern Samar, meron na tayong 3,001 So sa Na sa octogenarian, Octo, oo. centenarian. Amounting to 31 million, no, ang halaga niya na naibigay natin. Pakiulit po, At saka, sir, sa aside Eastern from- Samar, Meron na tayong 11. Eastern Samar is 3,001. 3,001. So ano to, sir? Octo, Yes. both ng 80-85 hanggang 90, Octo at saka Yes, nonagenarians? lahat ng milestone ages po, Mhm. ma'am. Umabot naman Pero sa, ang centenarian dito, may centenarian tayo dito na 11, uy, ang ganda na naman, 100 years old. 11. So, May 100,000 11 na ito. 100 years old. Opo, oo. Yes po, oo. Sige po. Ano, may bago po bang mode of cash gift distribution, sir? Or paano po ang pag-avail? Kasi dito po sa amin, sa pagkakaalam ko po, pag nag-cover kami, yung inyo pong opisina, sila po yung nagbibigay. Ano to? May bago po bang mode ng cash distribution sa ngayon, sir? Yes, that's a very good question, no, ma'am. Basically, we're used to have that cash gift distribution na face-to-face, no? Kami yung pupunta sa venue at saka magbibigay ng cash gift to the grantees. But ang ahensya ngayon ay naglalayong makapagbigay ng cash gift sa pamamagitan ng electronic fund transfer, no? O ang paggamit ng bank account sa pagbibigay ng kanilang mga cash gift. So for now, ma'am, we're asking sa mga account nila sa bangko, particularly from Land Bank. Kung may Land Bank accounts na sila, they can submit yung account sila sa amin para sa cash gift distribution, i-deposit na namin yung cash gift nila directly to their accounts. Pero at this point in time, parang transaction pa muna, no? So we'll be having our cash gift para siyang blended. It's more on the actual face-to-face. And then Face-to-face. yung iba through bank transfer. Naku, paano po, sir? Halimbawa, pag mag-full implementation na, hindi naman lahat ng mga senior citizen meron pong bank account. Yes, tama. No, but we will not eliminate yung cash gift distribution na face-to-face. Kasi alam naman natin na lahat ang ibang mga senior citizens walang mga accounts, no, Opo. walang kakayahan to open an account. So patuloy pa rin yung pagbibigay natin ng cash gift through face-to-face cash gift distribution. So balikan ko lang po, sir, ito pong Expanded Centenarians Act program. Yung submission po ba ng halimbawa may mga eligible na po under Octo at saka nonagenarian, para sa kaalaman po ng ating mga senior citizen dito po sa Eastern Samar, saan po sila mag-a-apply? Yes, they will submit their applications through our OSCA offices, yung Office of the Senior Citizens Affairs ng local government units. And then yung OSCA naman ang mag-submit to our field staff in the province, then forwarded them to the region. So Yun OSCA. Hindi doon sa DSWD, OSCA po. sir? Sa local na Hindi po. DSWD? Hindi, sa OSCA office ng LGU. Oo. Anong month ba sila? Halimbawa yung birthday nila, halimbawa 80 sila ngayong September. So anong buwan sila? Ilang buwan yung submission nila ng kanilang application? Yes, ang mga grantees natin, ma'am, they can submit their applications even 3 to 4 months prior to their birthdays. Ayan, oo. Kasi So, yung pagbigay natin is quarterly so that yung mga papilis nila, yung mga Ayan. documents nila, ma-check natin earlier kung may mga problema, Mhm. ma-address yon so that during the cash gift distribution, talagang marireceive nila yung cash gift nila during the actual distribution. ayan. So maganda po They can submit in advance. Oo, mga 3 months ba yun, sir, no? 3 months before. 3 to 4 months. 3 to pwede 4 po, months. oo. Oo. So dapat malaman Yes po. po 'yan, oo, ng ating pong
mga anak, halimbawa yung hindi na talaga yung mga bedridden na no, yung kanilang parents. So maliban po dito sa na-mention napaka magandang usapin about ECA program, meron po bang iba pang mga programa at serbisyo ang inyo pong ahensya, sir? Yes, meron tayong ibang mga programs na ina-implementar ngayon. Aside from the expanded Centenary Act program, meron tayong tinatawag na Senior Citizens Action for Development and Nation Building, or shortly called as SICADNA. And then pangalawa is another program is tinatawag nating Wellness, Health, Emergency Response and Benefits, or in short, tinatawag itong WERB program. So, Okay? siguro So po, ang SICADNA, ano po itong SICADNA? Ang SICADNA talaga ay ito ay isang pangunahing core programs ng NCEC, no, na ang layunin nito ay ang baguhin. We need to change, no, ang pananaw ng lipunan ng mga senior citizen ay pasibo or benepisaryo lamang. So we have to change that. Sa ilalim ng SICADNA program, binibigyan natin ang mga nakatatanda ng pagkakataon para sa livelihood programs, enterprise development, at multi skills training. So we have to improve their capacity for them to earn a living, to have an enterprise, or even to have a multi-skills para sa kanilang to earn a living, no, para sa kanilang pamilya. So parang continue yung nila, yung partisipasyon, no, sa nation building natin. So saan sila, sir, So, hindi mag-a-apply? pwedeng, Sa OSCA din? Sa OSCA? siya, meron tayong focal person kasi yung SICADNA sa ngayon, we're engaging the senior citizens organizations. No. So ang programang ito ay ang pagbibigay ng mga capability building. It's also course through the OSCA natin sa LGUs. So may focal person tayo sa region that will engage the LGUs through the OSCA so that itong OSCA, itong organization, pwede nating bigyan ng skills training or livelihood opportunities. May mga So, example ho ba, Sila, sir? ma'am, Sige, go ahead, sir po. kasi like for example, may training tayong binibigay about kasi yung partner agency namin ay TESDA. Ay, So yung TESDA ang magbibigay ng skills training to the senior citizens. So yung nakandak natin na training, like yung training on yung training to lately, yung capability building training ng SICADNA, yung miss? Livelihood training yun. At saka may training kaming gagawin, ma'am, na about sa financial management din. Pero yung ko lang, sir, yung query ko lang, sa OSCA din sila or sa office nyo mismo sa region? Lahat ng koordinasyon natin ma'am sa LGUs through the OSCA. Okay, so dyan sila magtatanong, oo. So may mga partners Yes po po. kayo sa mga programa nyo or sino po yung mga kapartner po ng NCSC po? Sa ngayon, ma'am, ang partners na to ang TESDA, nandoon din ang PhilHealth, no, at saka yung DICT sa mga digital literacy trainings. Wow, ang ganda At naman. saka yung DOLI, Oo. Department of Labor and Employment. Okay po. So wala bang age limit po to, sir? Or may age bracket lang na pwedeng sumailalim yung atin pong mga senior citizen? Wala naman kasi kung senior citizens ka, as long as you are 60 years old and above, that have the capacity, pwede silang kasama doon sa training. So, klarado, no? TESDA. May DTI po ba? Kapartner niyo po yung Department of Trade and Industry? Kasama din sila, ma'am, yung DTI. Oo. So, how about, sir, sa social pension program para sa ating mga indigent na mga senior citizens? Sa ngayon, ang social pension program for indigent senior citizens ay being administered pa ito ng DSWD. So hindi pa sa ito inyo. under ng administration ng NCEC.
Pero yung fund para sa mga octogenarian, yung ibinibigay niyo po, sa inyo po talaga, sir. Yung milestone yes po. age sa inyo po. Easy na talaga. Oo. Ah, Oo. Ano po, sir, ang status ng Universal Social Pension Program? ang Universal Pension Program ay sa ngayon, no, it's now approved sa lower house. No, approved na ito sa lower house, pero ipapadaan pa ito sa Senate, no, for deliberations, and in case may mga dapat i-level up, no, the both Congress ay baka merong bicameral, then we'll wait for it to become a law, no, kasi ano pa siya, bill sa ngayon. Alright, sir, kung may idadagdag ka pa hong impormasyon para ho sa ating mga senior citizen, kasi po may mensahe sa akin dito, nagtatanong po sila, sir, kung ano ang kanilang isusumite sa OSCA kung mag-a-apply sila, ito pong milestone age na one-time gift. Sir, ano po yung basic na kanilang isasubmit? Yung mga requirements, Opo, no, sir. para Oo. sa application. Application. Of course, meron tayong tinatawag na application form na pipilapan nila. Then i-attach yung mga documents like live birth nila, or pwede din yung PhilSys ID, no, issued by the PSA. And then may picture, no, na whole body, at saka yung OSCA ID kung pwede nilang ma-present din yung OSCA. So pag walang live birth, sir, pwede na yung PhilSys ID? Yes po, pwede na. Ayan. Oh, maganda na yan. Kung walang live birth, Oo. So, PhilSys ID. PhilSys ID na. Alright. So, pwede naman yung Yes. proseso, sir, yung kanilang nearest na kin or anak nila or pinaka-nearest na relative. Pwede yung magproseso. Halimbawa, Yes, yung mga... pwede si mga anak, pwede mga anak and saka yung nearest relatives nila. Sir, may mensahe ka po ba sa ating mga partners at stakeholders dito po sa Eastern Samar? Go ahead po, sir. Okay, thank you so much, Ma'am Ate Pen, for giving us the opportunity, no, to be part of this program. Sa ngalan ng National Commission of Senior Citizens, nais ko pong ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat, no, sa lahat ng ating mga LGU partners, lalo na ang OSCA, LSWDO, at pati yung Federated Senior Citizens Associations ng lahat ng mga LGU sa Eastern Samar, pati na rin sa ating mga national government agencies at iba pang katuwang na sektor. Ang inyong walang sawang dedikasyon at makikipagkapit-bisig sa ahensya ang dahilan kung bakit matagumpay nating naihatid ang mga mahalagang programa at serbisyo para sa ating mga nakatatanda. Dahil sa inyo, nararamdaman ng ating mga lulu at lula na sila ay ligtas, pinahahalagahan at may dangal sa lipunan. Maraming salamat sa inyong puso at tapat na paglilingkod sa ating mga senior citizens. Salamat din sa opportunity na binigay na sa amin dito sa NCEC, Ate Pen. Marami pong salamat, RD Director Antonio De Lauta ng National Commission of Senior Citizens dito po sa ating rehiyon, Region 8. Thank you so much, sir. Kung mayroon po kayong mga panibagong impormasyon para sa ating mga mahal na senior citizens, bukas po ang Radyo Pilipinas dito po sa Borongan City. Thank you. Marami pong salamat, RD Dolauta. Thank you po. Maraming salamat at it's our pleasure to be here. Yes, ayan. Inyo pong narinig, nabatean niyo kabarangay, aton special nga guest, yan ang kalupa aton na Taramdan Info Centrum, na mismo Regional Director National Commission of Senior Citizens. So, diniha aton na rehiyon, Director Antonio Dolauta. Ang aton oras, 34 minutos na po ang nakalabay halas sa 2 kadugangan nga mga impormasyon na balita aton ipapahat kataliwan lahading pahinumdum. Delivery! Maria Jose?
Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ben Bumida, the voice of information. Info Centrum. Info Centrum. Naton oras sa Kabarangay, 36 minutos na nakalabay ha alas 2. Na mga salamat han aton kapartner han Radyo Pilipinas sa Borongan, ito na National Commission of Senior Citizens Regional Office 8. Uy, adihin na napakiana. Good PM ate, ma'am. Kailan it LGU pension si Ton Tabok? How ka na local government unit ini? Oo, ate Sokoy, hibabaro ini hiton na petsa. Ano, damo na liwat iton na papakiana ka na local government unit. So, aton ginatalakayan na, no? Aton kanan NCSC ko National Commission of Senior Citizens labi na ini nga pagtaga expanded Centenarians Act program ano nga masyadohin ka giimportantihi nga damo balitaw ini ito na nalilipay syempre. Pag naabothin 80-85 adton kung tawagan octogenarian, pag nonagenarian naman 90-95 ngan syempre diri mawawara ito na aton mga centenarian. Pero nasa ringhi director adton kinarawat diniha aton hailarum hadton expanded Centenarians Act may na sobra 3,000 kadamo na no. Thank you Lord nga gintatagan inhalawig nga kinabuhi iton aton mga lolo ngan lola. Samtang may naman 11 nga mga centenarian para naman hadton aton nagpapanmulat na nga mag-apply para hadton expanded Centenarians Act 3 to 4 months before hiton iyo birthday. Hala, sumati na adton na iyo naman mga kapamilya pwede na mag-apply. Mapakada ka mo ha Office of the Senior Citizens Affairs so diniha aton lokal ito na pag-apply di dahiton iyo OSCA. So attached agency ini nasa rin kanina hi director attached agency hiton DSWD nga na ini nahimugso pinaagi hadton Republic Act number 11350 o adton National Commission of Senior Citizens Act kakanod ini permahi 2019. So para ini paghatag sering paman gift nga dahiton aton mga lolo ngan lola. Mga programa bisan ko na medyo mga tumigurang na di ba may na mention kanina hi director adton sikad na para naman aghatun aton mga senior citizen para hin aktibo nga partisipasyon para hiton community building.
Imagine pwede pa hira magpahimulos in livelihood ngan skills development. Pwede ka mo hini magpakiana di dahiton OSCA, no? Advocacy and Leadership Program, may da mga capacity building activities, samtang gida mo ikasi ini iton mga kapartner, no? Ano iton NCSC, iton mga LGUs unang-una, iton Office of Senior Citizens Affairs, iton OSCA, iton mga barangay local government unit. So damo ini iton ira mga nakikipagsumpayan hirano nga dahiton national government agencies para naman maitaguyod iton mga programa para hiton mga lolong na lola. Sige, da mga salamat nga dahan aton mga igin kapartner. Para yan thank you da mga salamat Sir Zed nga nasugad man thank you nga dakan Sir Alexi hiton NCSC Regional Office 8 nga syempre nga dahan aton maabtik nga Regional Director no hiton NCSC. Di pa Junita Neda maupay nga kulop san upo ang payout han LGU han Borongan City. Uy, kana na Borongan City social pension adto na ira naman igin papakiana. Kabarangay 41 minutos na nakalabay han alas 2 din nila ato na taramdan info centrum kanina na dapit haaga na reporta na hataramdan sumat estihanon anato naman na pagbisita nga dahadton gindo dumara yan nga MSME Week. Kaparte iton MSME Week iton Creative Expo 2026. Bisitahan natin utro nga di kita Provincial Capital Lobby, iton New Provincial Capital Lobby. Kay yan nala ini nga adlaw iton Creatives and Trade Expo para makahabol kamo. Adian aton report. Maupay nga aga, adi kita yanahan New Provincial Capital Lobby para liwat i-cover natin itong last day, itong MSME Week Creatives and Trade Expo 2026. Kalawin ni mga kabarangay, last day na yan paksin na di ka mo New Provincial Capital Lobby para iyo makita ito na mga paninda, ito na aton 57 MSMEs probinsyan Sinirangan Samar, Gindarahira hadto Negosyo Center, technical staff na kada bungto. Sumalahan ato na pauna nga impormasyon kan Mama Nelly Alpes, ito trade specialist ito DTI Eastern Samar, naabot na sobra 80,000 ato na benta. Ika-4th day yan na iton Creatives and Trade Expo. Kasi kalita mo Kapitolyo para naman makita niyo ito na mga paninda, inindadasin ng mga tinda niyo na aton mga MSME sa bukos nga probinsya ito na Sinirangan Samar, saring pa ni Ma'am Nelly indarahirahat po na mga negosyo center specialista ikang magkaiba-ibang punto. So dirila ini mga process nga na processed food, Kumo Creative Trade Expo, may dagihapon na mga obra, mga painting hanato na mga indadasing local artist diniha ato na syudad na iba pang lugar haato na probinsya. Pasinga di ka mo nga tangkilikin ang sariling ating by local, support the local. Okay nga aga. Alright, so dito iton kanina New Capital Lobby. So pwede ka mo kumada nga dapat hit ka alas 5 kaya na adton last day. Nga as of yesterday naabot na sobra 89,000 86 or 89,000 pesos adton ira benta. Nga na para masayuran kita hindi naman nga MSME Week Creatives and Trade Expo 2026 adi ato na pamatian hi Ma'am Nelly Alpes, ito na Trade and Industry Specialist, ito na DTI Eastern Samar. Mga barato may dadida ko UFM Engineer RV bago hiyang bago hiya dida nga ginhimo nga ipakita ta daw bago hiya nga wine
coconut wine, bisan pala iton packaging giuupay na. Ya di man i-flash natin ini kay tatak ka Eastern Samar kanan kuan niya kanan Islands Best. Aram ba niyo nga iton Islands Best in usa ini hiton uupat nga MSME sa dinhi aton probinsya nga certified rehistrado compliant hiton Bureau of Food and Drugs. So yada man iton ira mga produkto. May dahira dida coconut dessert wine tag 500 ay waray kaakos ni Ate Pen unta tita di kita hat Tropica Vino. Kulawi daw iton packaging talaga pang export na halal certified kasi niya pwede na niya igbaligya nasa ring aton trade negosyo center specialist from Giwan. Islands Best is from Giwan. Pwede na hiya igbaligya mga Muslim countries kay halal certified. Yadi naman ang usa kalamansi nga wine. 13% alcohol. Kayang-kaya ni Coach Yufem kay 13% la 500 pesos sige bisita ka mo nga daha New Provincial Capital Lobby nga da pahirahiton kaalasing ko iton gulup. Naubusan daman may dahira didto tinapa nga bangus tinapa. Naubos da madiretso kung tatipalit kita hat. Dito naman adtuhan kanan Giwan. So, adi ato na pamatian Himam Nelly Alpes, Trade and Industry Specialist, hiton DTI Eastern Samar. Pay nga agahan aton viewers nga mamarati sorry. Maupay nga agahan aton mga viewers nga mamarati. Bali adi po kita Capitol building, a new building po. Nagkakandak po kita in MSME Week, Creatives and Trade Expo 2026. Ako po, Hinelijan Alpes, Trade and Industry Development Specialist from DTI Eastern Samar Provincial Office. Maghahatag po kita update regarding po hining aton ikatulo ka adlaw nga aton ikaupat ka adlaw and also the last day of our Creatives and Trade Expo 2026. So aton mga MSMEs nga nag-join and 57 MSMEs from different municipalities of Eastern Samar, yes. Naka-generate na po kita sales as of kakulop July 8. May na po kita 86,444 pesos na kundi ang ato naman po target is 100,000 pesos. So, naka-86% na po kita. So, ang aton po pinakamasurong or best-selling products, ang aton chicharon tarokog from the municipality of San Poli. So, dikang po ini manufacturer nga Aklan Food Products. Then, ang nag-ikaduha naman po, ang aton calamansi concentrate ngan calamansi wine from Islands Best Foods of Giwan. And also from Giwan, and mga sweet delicacies, sugadhan tambis-tambis, sasima. So that's from Paning's Food Products of Giwan, Eastern Samar. Then, anaton best-selling products are the cacao-based products, and chocolates, and tablea. From Lawaan naman po, and Bulusaw Coconut-Based Integrated Farmers Association Incorporated. Then, may dapukitan mga herbal powder, and ginger, and turmeric powder gihapon from Lirente and Miwa Producers Cooperative. Then, of course, diri magpapahulian aton from Borongan sa Lucara. So, ang aton manufacturer is Barangay Lalawigan Women's Association. So, hirapoy ang mga top-selling products din niya aton Creatives and Trade Expo. Kakulop naman po, nagkamay-ada kita sinisiring market
matching or linkaging hanaton mga MSMEs nga tupuhin mas haluag nga merkado. Nagkadto po kita kakulop ha, Eastern Samar State University, anira mga private canteens dito and also ang mga tindahan dito ha, business center. So nagkamayada po pag-introduce mga products dito nga unta maka-display anaton goal maka-display kita dito nga makatinda hira hanaton mga gintitinda nga products kay for example kunwari po kita trade fair din locally pali may da po kakadtuan hit aton mga consumer may kakadtuan nga tindahan nga kun diin available iton aton mga products again di-display din so far aton market matching naging manilampuson because positive po ang feedback ng mga store owners. And as of this moment, nagkamayada hirahin negotiations with regards to kay syempre ang transportation and products and tawag ang selling price since mga titikang hiraha iba nga munisipyo. And of course, aton creatives naman po, aton mga artworks may magkakamayada na po mga negotiations as well mga paintings nga naka-display may mga inquiries since naka-post man po didihan aton mga paintings and mga price per artwork bali positive gihapon nga magkamayada kitahin mga transactions with regards to our mga displayed paintings po din Kapitolyo. Thank you and salamat. Usa gihapon Ayan. aton na panuyuan po nga aton activity is ma-inspire ang aton MSMEs pag comply hinusa nga requirement hit aton na regional and national trade fair ang pagiging FDA compliant po nira. So hinay-hinay po gin-encourage naton ini nga aton mga MSMEs nga kundi na mga produkto po inhiyahin aton mga skills training. Aging kandak po naton mga negosyo center technical support staff haira kada munisipyo nga untain ira mga produkto nga gin tutdo haira paghimua in also maging available gihap ngan maka-display hira regional ngan national trade fairs. So hinay-hinay una laanay naton nga gain encourage nga magkamay-ada hira processing center nga FDA compliant. Then after naman iton maging FDA compliant, makadto naman kitahan ira ma-focus na kitahan ira product nga kundiin kinahanglan gihapon itnira mas magkamay-adahin Certificate of Product Registration from FDA. So, duduha po ito nga certificates from FDA. Opo. Alright, sige. Dama nga salamat nga dakan Ma'am Nelly Alpes na pangimbitar ni Ma'am Nelly nga humabol kamo until 5 p.m. at doon mga baligya dida. Ngan may da na liwat siring ni Ma'am Nelly under negotiation at doon creative naman nga part adton adton mga artworks adton mga painting nga may dahadto dida painting ni Ate Ruth Rivera Abunda. Kanina naman, katapos adton aton na interview kan Ma'am Nelly, linugsong kita ngadto Provincial Capitol Gym, buwas na nala i-report aton sumat estihanon nga nasugad man buwas iton aton infocentrum, nag-cover liwat kita kay kaparti ini hadton MSME Week and Beauty and the Best Expo. Ano naman adton best, diri Beauty and the Beast, di ba? Na mga beauticians, adton mga nagpapa-beauty, adton may mga salon. So hira ini adton nagdudumara yan nga dalatirahan ka siguro nga dahan ka lunch time. So buwas adton na detalye may pagisumpay hindi naman nga kaparti hiton MSME Week ginapapangunahan hiton na Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar. Uy, kabarangay, medyo inaapiki na kita hiton na oras para yan ang kilup aton na taramda na info sentrum.
Buwas adto na iba pa nga mga balita ngan sugad man na video footages san ato naman na pag-cover na serbisyo caravan nga sobrahin kahirayo nga ginbinaktasan. Magsuil yan na ito natin na sisiki. Buwas nga adlaw pagpapadayon ato na taramdan info sentrum. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Hatran sa meter ngan sugad man na nato na mga kabakyang didya master control kanina hiya Engineer RV yan na naman hi coach sa UFM inihi Ate Pen pumida da mga salamat ngan thank you. Nagpapasalamat kitahan ato na guest NCSC Regional Office 8 Director Antonio Dolauta hadto na mahinungdanon nga impormasyon para hadto na ato na mga pinalangga nga mga senior citizen. Ati Pen pumida ini utro maupay nga kelep. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kilo para hanaton na news update. Kapitolyo ha barangay ginalunsad. Mga proyekto ginpatapod ha Jida barangay sa Bungtan Hipapad pinaagihan na serbisyo caravan. Ang detalye utro aton na pamatian adi nga aton na report. Formal nga ginlunsad han gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang Kapitolyo ha barangay ngan iginpatapod ang magkaiba-iba nga mga proyekto haduha nga geographically isolated and disadvantaged areas Jida nga barangay ha Bungtan Hipapad durante ikaduhang adlaw han serbisyo caravan Hulyo 8 ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ang aktibidad ha barangay San Roque ngan barangay Cagmanaba nga may kabug-usan nga 1,836 nga residente, kaupo din mga opisyalhan probinsya, mga nasudnon nga ahensya, ngan lokal nga gobyernohan Hipapad. Haiya mensahe ginanunsyan gobernador ang paglunsad han Kapitolyo ha barangay. Isa nga programahan gobyerno probinsyal nga magtatalagahin job order o casual employee ha mga barangay, labi na mga jida nga komunidad, agud magserbe nga direkta nga tulayhan mga residente, kadto Kapitolyo para ira mga concern, pakiana ngan mga panginginahanglan. Sumalakan Ivardone gintikangan na ang programa hapipira nga barangay ngan ginlalauman nga mas mapapadali ang koordinasyon ngan paghatag han serbisyo ngadto ha mga komunidad nga hirayo ha sentro han bungto. Ha barangay San Roque igin turnover han gobernador ang certificate of ownership han covered court. Igin saad liwat niya nga pag-uusisang han probinsya ang hangyo han barangay San Roque paran pagpauswaghan river landing o pantalan samtang padayon ang konstruksyon han kalsada. Tipakadto ha barangay pinaagyan suporta ni House Minority Leader ngan Congressman Sheen Gonzales. Ha barangay Cagmanaba ginbaton liwatan gobernador ang hangyo han mga opisyalhan barangay paran pagkalsada tipakadto ha daycare center nga nagiging makuri agian labi na kun panahon han kamauran. Pulong paniya bibisitahon ngan susuklon ang proyekto agud mahibaruan ang kinahanglan nga pondo para ang implementasyon hini. Ginpahibaruliwat ni Ivardoni nga padayon ang road opening tikang ha barangay Agsaman ngadto ha barangay Magsaysay samtang gintitikangan na liwatan konstruksyon han kalsada tipakadto ha barangay San Roque. Ginpahayag niya nga nagpapadayon ang pagburublig han mga leader han probinsya ngan han distrito base mapauswagan infrastruktura ngan maipahirani ang mga serbisyon gobyerno ngadto ha mga komunidad. Samtang nakabenepisyo ang mga residente han libre nga medical ngan dental consultation, mga medisina, PhilSys registration, han PSA DICT services, agricultural assistance, pinagyan paghatag and vegetable seeds and OPAS, veterinary services para ha mga nagaataman hinhayop, ngan iba pa nga serbisyo tikang ha gobyerno probinsyal, mga nasudnon nga ahensya, ngan lokal nga gobyerno han Hipapad. Ang serbisyo caravan kabahin inihan padayon nga programa han administrasyon ni Governor Ivardoni kaipahirani ang mga batakan nga serbisyon gobyerno ngadto ha mga geographically isolated and disadvantaged areas han Eastern Samar. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ha balita naman na nasyonal,
Presidente Marcos Jr. padayon nga nag-monitor nagkahimtang na panahon. Ginapahayag ni pala sa press officer nga na Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro nga subay na direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipatuman ang whole of government approach durantehin mga kalamidad padayon liwat ang presidente nga nakatutok kakahimtang na panahon. Sumalakan Castro ginbabantayan han pangulo ang bisan ano nga posible pagbag-o pag-ura-uraha na super typhoon masunod nga mga adlaw katapos ini sumulod Philippine Area of Responsibility. May kalabutan hini ginpahinumdum gihapon han presidente adto na publiko nga magpabilin nga alerto nga napadayon nga magbantay han mga update mahitungod na panahon. Samtang yan padayon ang mga preparasyon ngan paggios han may mga kalabutan nga ahensyan gobyerno agud maihatag dayon ang kinahanglan nga bulig aton mga igkasi Pilipino nga posibleng apektuhan na super typhoon. Amin ni kabarangay naton news update naton oras 5:03. Ini ati pen pumida utro maupay nga kelep. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po